Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Ngayong araw ay pag-uusapan natin kung paano inubos ni Maki Zenin ang kanyang sariling clan at kung paano nagmanifest ang masasabi nating not fully but awakened Maki Zenin na maikukumpara na sa the late Toji Fushiguro. So this video will cover the chapter 148 up to chapter 152. Pero bago tayo mag-umpisa, kung na-appreciate mo ang effort ko sa paggawa ng mga video, ay click mo na yung subscribe button para naman mas lalo kong ganahan at maglabas ng mga content na katulad nito. Maraming salamat. Good job! Sa unang eksena mga kaibigan ay makikita natin na dumating na si Maki sa household ng Zenin clan para kumuha ng mga curse tool na nakastore sa warehouse nila. At dito ay pagpasok niya ay nakasalubong niya si Naoya Zenin na walang ibang ginawa kundi lait-laitin siya at tawagin siyang basura. Pero tila ba dahil sa simula pa pagkabata niya ay inaapi na siya ni Naoya ay naging manhid na ito at wala na siyang pakialam pa sa mga sinasabi sa kanya ni Naoya. Kaya naman dumiretso na lang si Maki papuntang warehouse. At dito ay habang naglalakad si Maki ay nakasalubong niya ang kanyang ina na pinagbabawalan siyang pumasok sa loob dahil mahigpit itong ipinagbabawal sa kanilang pamilya. Tumugon naman si Maki at sinabing pinahihintulutan daw siya ng bagong head ng Zenin clan na makapasok sa loob, which is si Megumi. Pero hindi nakinig ang kanyang ina at pilit pa rin siyang pinapaalis na hindi naman pinansin ni Maki at dumiretso lang papasok. Habang naglalakad siya ay sinabi dito ng kanyang ina na kahit isang beses man lang sa kanyang buhay ay bigyan siya ni Maki ng dahilan para ipagmalaki siya neto na ipinanganak niya si Maki. Hindi naman pinansin ni Maki at nagpatuloy lang siya sa paglalakad. At nung makarating na siya ay laking gulat niya na imbis na curse tool ang bubungad sa kanya ay dito ay nakita niya ang kanyang ama na nag-aantay na pala sa kanya at sinabi niya kay Maki na wala na ang mga curse tool dito dahil inaasahan na niya na pupunta rito si Maki para kolektahin ang mga curse tool. At dito ay pagtayo ng kanyang ama ay laking gulat niya nang nakita niya si Mai na nakabulagta at galit na sinabing, bakit ka pa pumunta rito, Maki? At dito ay sa walang pag-aalinlangan ay naghanda ng umatake ang ama ni Maki para patayin siya. Agad din namang naghanda si Maki. Habang papaatake ang ama ni Maki ay sinabi nito sa kanya na ang dahilan daw kung bakit na ang kapatid niya na si Naobito Zenin ang naging head ng clan imbis na siya ay dahil daw sa mahihina ang kanyang dalawang anak na si Maki at Mai. Naging malaking epekto raw ito sa hindi sa kanya pagpili na susunod na head ng Zenin clan. Kung kaya't dali-dali niya nang inatake si Maki na mabilis naman itong nailagan. Dahil sa maling galaw ni Maki ay mabilisan siyang hiniwa ng kanyang ama. Maya-maya ay dinala silang dalawa ng kanilang ama sa isang kwarto na punong-puno ng mga grade 2 cursed spirit upang ipakain sa mga to. Wika ng kanyang ama na hindi naman daw talaga espesyal ang lakas ni Maki gaya ng iniisip ng iba. At bago umalis ang kanyang ama ay nag-iwan pa ito ng masakit na salita at sinabing, paalam mga dumi ng buhay ko. At dito ay kahit hinang-hina na ang kapatid niya na si Mai ay nakaisip siya ng paraan upang mailigtas niya ang kanyang kapatid na si Maki. Subalit ang kapalit nito ay ang kanyang sarili mismong buhay. Kung kaya't bigla na lang nagising dito si Maki na tila ba'y parang isang panaginip at nakita niya ang kanyang kapatid na si Mai. Dito ay sinabi ni Mai na siguradong mamamatay daw siya sa kanyang gagawin dahil sa mga sugat na nakuha niya sa kanilang ama. Dagdag pa niya na malas daw talagang magkaroon ng kakambal sa mundo ng mga jujutsu sorcerer. Sinabi rin niya dito na siya ang dahilan kung bakit kahit na anong training pa ang gawin ni Maki ay hindi nito maabot ang kanyang tunay na lakas. Sa madaling salita, nahahati sa dalawa ang potensyal ni Maki dahil meron siyang kakambal. Kung kahit pareho sila ni Toji na walang cursed energy, subalit may kakambal si Maki na nagtataglay naman ng cursed energy, magiging baliwala rin. Dahil sa mundo nila ay ang dalawang taong ipinanganak na kambal ay itinuturing pa ring iisa. Ibig sabihin, ang cursed energy ni Mai ay parang kay Maki na rin dahil sa sila ay magkakambal. Kung kaya't naisip na lang ni Mai na isakripisyo ang kanyang sarili para sa kapakanan ng kanyang kapatid pero sa isang kondisyon. Sinabi ni Mai na wasakin mo ang lahat. Nagtangka pa sanang pigilan ni Maki ang binabalak ni Mai pero bigla na lamang siyang nagising katabi ang wala ng buhay niyang kapatid. At dito ay habang naglalakad paalis ang ama nila Maki ay nagtaka ito dahil hindi niya na maramdaman ang mga cursed spirit sa loob ng kwarto kung nasaan sila Maki. Kung kaya't sa paglingon niya ay laking gulat niya na makita niya si Maki na dala-dala ang wala na niyang buhay na kapatid na si Mai. At dito ay sa hindi malamang dahilan ay bigla na lamang siyang nakaramdam ng sobrang takot na sa loob ng mahabang panahon ay pilit niyang kinakalimutan. Ang takot mula sa lakas na tinataglay ni Toji Zenin na ngayon ay nararamdaman niya na rin mula kay Maki. Kung kaya't dito ay napagdesisyonan niya na napatayin na mismo si Maki dahil kinukonsidera na niya na napakalaking banta si Maki para sa Zenin clan. Kung kaya't sa walang pag-aatubili ay dali-dali niya nang
i-release ang kanyang napakalakas na teknik at sinabing, halika rito aking palpak na anak, susunugin kita na tatago sa iyong mga boto. Habang nagsasalita ang kanyang ama ay hindi niya namalayan na nahati na pala ni Maki nang walang kahirap-hirap ang kanyang ulo na sa sobrang bilis ay hindi man lamang nito naramdaman. At dito'y nakita natin si Maki na tila ba'y wala ng emosyon at nakatayo na lamang pagkatapos niyang patayin ng walang kahirap-hirap ang kanyang sariling ama. Sabay sabing, magumpisa na tayo, Mai. At dahil sa sakripisyo ni Mai ay nagkaroon si Maki ng katawan na kasing tigas ng bakal at nagresulta sa pagkasilang na naman muli ng kinakatakutan ng Zenin clan. Ang lakas na resulta ng heavenly restriction na noon ay na kay Toji Zenin at ngayon ay nasa katauhan na ng awakened Maki Zenin. At dahil sa pagkamatay ni Ogi na kagagawan ni Maki ay biglang tumunog ang alarm sa buong household ng Zenin clan at dito'y takang-taka si Naoya kung ano ba daw ang nangyayari at bakit sobrang ingay sa labas. At dito'y biglang dumating si Ranta at sinabi niya kay Naoya na nasisiraan na raw ng bait si Maki dahil pinatay daw nito ang kanyang sariling ama na si Ogi at kasalukuyan daw nitong hinaharap ang Kokoro Squad. At dito'y hindi naman makapaniwala sila Jinichi na nagawang mapatay ni Maki ang kanyang ama kung kaya't nagsuspecha sila na inatake ni Maki ang kanyang ama habang natutulog kaya niya ito napatay. Dito sa panel na to mga kaibigan, pinapakita kung gaano nila minamaliit ang lakas ni Maki na sinasabi pang magagawa lang daw patayin ni Maki si Ogi kung atakihin niya ito habang natutulog. Habang dito ipinakita si Nobuaki Zenin na inutusan niya ang kanyang squad na hulihin si Maki ng buhay sa lalong madaling panahon. Dahil siya na naman daw ang sisisihin ni Jinichi dahil siya ang tumatayong kapitan ng Kokoro Squad. At sa ilang sandali pa ay tuluyan na ngang napalibutan ng Kokoro Squad si Maki habang dito'y nakatayo lang siya at tila ba'y naguguluhan na kung ano ba talaga ang dapat niyang gawin sa mga oras na to. At dito'y biglang bumalik sa isipan ni Maki ang sinabi sa kanya ni Naoya Zenin na ano na ang gagawin mo ngayon Maki? Habang dito'y tinanong ni Maki ang kanyang sarili at sabing ano na nga ba ang gagawin ko ngayon? Nang bigla niyang maalala ang masasayang alaala nilang magkapatid at ang huling inhabilin netong salita na wasakin mo ang lahat. At dito'y biglang natauhan si Maki kasabay ng biglang pagsugod ng lalaking ito na sa walang kahirap-hirap ay pinutol ni Maki ang kanyang dalawang kamay sabay ikot sa kanyang likuran at pinagpapatay ng walang kahirap-hirap ni Maki at nagmistula siyang isang napakabangis na hayop na wala ng emosyon. Maya-maya pa'y dumating na ang captain ng Kokoro Squad at sabing ano na ang nangyayari rito at sa pagtingin niya ay laking gulat niya nang nagawa na pala ni Making maubos ang lahat ng Kokoro Squad. Matapos niyan ay bigla namang dumating mula sa gilid ni Maki ang isang matanda sabay gamit kay Maki ng curse technique at biglang may lumabas na malaking rock formation ng mga kamay at kinulong nito si Maki sa loob. Kasunod niya ipinakita na dumating na ang He Squad na binubuo nila Ranta, Jinichi at Chojuro para patayin si Maki. Sa mga hindi nakakaalam, ang He Squad ay ang pinakamalakas na squad ng Zenin clan na binubuo ng mga semi grade 1 at pataas na mga sorcerer. At dito'y sa ilang saglit pa ay nagawa na ni Making makawala sa pagkakakulong sa dalawang malaking kamay at sabay atake niya kay Chojuro na mabilis naman itong naiwasan. Kasunod niya yung magkasabay na inatake nila Nobuaki at Chojuro si Maki na mabilis din naman itong nailagan. Habang dito'y nagtataka naman si Nobuaki at sabing paano niya nagagawang makawala mula sa direct hit na natamo nito mula kay Chojuro. At sa ilang saglit pa'y hindi na pinatagal ni Maki ang laban dahil magkasabay niya itong sinaksak sa leeg na hindi man lamang nila namalayan dahil sa sobrang bilis ni Maki. At dito'y takang-taka sila at sabing si Maki pa ba ang kanilang kaharap ngayon? At sa ilang saglit pa ay may lumabas na dalawang napakalaking mga mata na tila ba'y nagpetrify sa kanya dahilan ng hindi siya makagalaw. Kasunod niya ay nalaman natin na ito pala ay kagagawa ng teknik ni Ranta. Kasunod niya ay sinabihan ni Ranta si Jinichi na bilisan na ang pag-atake kay Maki dahil hindi na raw niya kayang pigilan pa ang nagpupumiglas na si Maki. Kasunod niya ay tuluyan na ang winasak ni Maki ang trajectory ng mga mata na direkta namang nakaapekto sa mga mata ni Ranta. Kung kaya't panandali ang nawala sa focus dito si Jinichi, subalit sinigawan siya ni Ranta at sabing huwag kang huminto at atakihin mo na si Maki. Dagdag pa niya na kaya raw nag-i-exist pa rin ang Zenin clan hanggang ngayon ay dahil sa pagbabago ng isip ni Toji Zenin noon. At ngayon daw ay naging kapareho na ni Maki si Toji kung kaya't kailangan na nilang patayin si Maki ngayon. So ibig sabihin kung ginusto lang pala ni Toji na ubusin ang Zenin clan noon ay wala na sanang Zenin clan na nag-i-exist ngayon. This explains mga kaibigan kung gaano kinakatakutan ng Zenin clan ang taong minsan na nilang inapi dahil sa kawalan nito ng cursed energy. At wika pa nga ni Ranta na naging kasing lakas na raw ni Maki si Toji Zenin kung kaya't kailangan na nila itong patayin. At kasunod niyan ay nagpakawala na si Jinichi ng malalaking kamao na direktang tumama
sumama kay Maki at nagawa pang sirain ang buong lugar kung nasan sila ngayon. Maya-maya pa ipinakita na may taong naglalakad papunta kung nasaan ang hinang-hina at nakaluhod na si Ranta. Kung kaya't napangiti itong si Ranta at sabing, "Nagawa mo, Jinichi. Napatay mo si Maki." Subalit hindi pala si Jinichi ang naglalakad na to, kundi si Maki na dala-dala ang pugot na ulo ng Jinichi. Pagtapos niyan ay kaagad na ring nawalan ng buhay si Ranta. Maya-maya pa nang inihagis na ni Maki ang ulo ni Jinichi sa ilog ay bigla namang dumating ang chief ng He-Squad na si Naoya Zenin at sinabi nito kay Maki na, "Wala ka bang puso?" Tumugon naman si Maki at sabing, "Wala. Dahil kinuha nyo ito." At dito'y pinakita sa atin ang flashback ni Naoya Zenin na simula pa pagkabata niya ay napakalaki na ng kumpiyansa niya sa kanyang sarili, kung kaya't itinuturing din siya ng iba bilang isang henyo na magiging susunod na head ng clan. At dito'y nang mabalitaan niya na mayroong isang tao sa clan nila na hindi man lang nagtataglay ng nikatiting na cursed energy, at sa isip-isip niya ay gusto niyang makita ang miserable nitong muka at kung ano ang hirap na pinagdadaanan nito. Subalit laking gulat niya na makita niya ang taong ito na wala man lang pakialam at tila ba'y walang emosyon na hindi mo kakikitaan ng kahit anong pagkamiserable sa kanyang mga mata. Kasunod niyan ay nagumpisa na ang labanan nila Naoya at Maki nang biglang sumugod si Naoya na nagpakawala ng maraming suntok na madali lang naman napipigilan ni Maki. At kapansin-pansin na nagbibilang lang dito si Maki at kasunod niya ay biglang hinawakan ni Naoya ang kamay ni Maki sabay gamit ng kanyang curse technique at sipa kay Maki na nagresulta sa malayong pagtalsik nito. At hindi pa siya nakakababa sa pagtalsik ay mabilis na kumilos na naman dito si Naoya at sinalubong siya ng isang malakas na sipa na siyang nagpatalsik na naman kay Maki. At dito'y sa isipan ni Naoya ay hindi niya matanggap na naging kasing lakas na ni Toji si Maki ngayon. Dagdag pa niya na ang kasalanan daw na mahihina ay hindi daw nila naiintindihan kung ano ang ibig sabihin ng tunay na lakas. Kung kaya't walang kahit na sino raw ang nakakaintindi kay Toji Zenin maliban lang kay Gojo Satoru. Habang dito'y si Maki naman ay patuloy lang sa pagbibilang at nang tatangkain pa sanang tumayo ni Maki ay kaagad namang sumugod si Naoya at hinawakan siya sa binti. Sabay inhampas siya nito sa malalaking bato habang sa isipan ni Naoya ay pilit niyang itinatanggi na magkapareho sila Toji Zenin at Maki ngayon. Kasunod niya ay biglang tumayo ng mabilis si Maki. Subalit sinalubong siya ni Naoya ng malakas na suntok kung kaya't dumudugo na rito ang mukha ni Maki. Habang nangyayari ang lahat ng yan ay nasa isip-isip ni Maki na hindi na raw maganda ang mga nangyayari ngayon. Matapos niya ay dito ipiniliwanag ng konti ang curse technique ni Naoya Zenin. Base dito, ang inherited curse technique ni Naoya na projection sorcery ay ang naglilimita o pumipigil sa tao na mas maging malakas pa o mas mabilis na tipong mabibreak na nito ang law of physics. At limited lang ang lakas o bilis na pwedeng gamitin ng user depende sa kondisyon ng katawan nito. Pero kung ang nasabing technique ay paulit-ulit na ina-activate ng user o nakastack na mismo sa kanyang katawan ay maaari pa itong maging mas mabilis pero nakadepende pa rin kung hanggang saan ang kakayanin ng kanyang katawan. Ibig sabihin, kung gugustuhin ng user na maging kasing bilis ng speed of light ay hindi niya na ito magagawa sapagkat maaaring bibigay na ang kanyang katawan bago niya pa ito magawa. Kasunod niyan ay nasa isipan dito ni Naoya na hindi na raw siya pwedeng magkamali kagaya noon, which is reference sa laban nila ni Choso. Dagdag pa niya na ang power daw ay ang kombinasyon ng bigat at bilis at tatalunin niya daw si Maki gamit ang kanyang maximum speed. Kung kaya't makikita natin dito na sobrang bilis na ng movement ni Naoya at sa bawat sahig na tinatapakan niya ay nasisira o nadudurog. Ngunit sa kabilang banda ay sa hindi inaasahan ay naghanda si Maki ng isang form ngunit kakaiba ito sa kanyang karaniwang ginagawa. Dahil animoy nakababa ang kanyang depensa na parabang inaakit niya pa si Naoya na sasalubungin niya ang atake nito. At dito ipinaliwanag na pinalaya na raw ni Mai si Maki sa pagkakaroon ng cursed energy kung kaya't nabiyayaan siya ng katawan na kasing tigas ng bakal. Ngunit nauubusan na rin daw ng dugo si Maki dahil sa pakikipaglaban nito sa kanyang ama at sinundan pa ng laban niya sa He-Squad kaya wala na raw mangyayari kung papantayan niya lang ang bilis ni Naoya dahil magsisilbi lang daw itong disadvantage para sa kanya. Kaya ang naisip na lang ni Maki ay salubungin ng direkta ang atake ni Naoya habang sinasabi niya na halika rito Naoya at yayakapin kita. Pero laking gulat ni Maki nang pagsugod ni Naoya ay tinapik lang nito ang balikat niya at ipinaliwanag na habang activated ang technique ay kahit na anong mahawakan ni Naoya gamit ang kanyang palad ay dapat na sumabay sa rule ng 24 frames per second. Dahil kung hindi ay mag-freeze ang sino mang taong lalabag dito. Ibig sabihin ay kailangan sabayan ni Maki ang rule ng 24 movements in 1 seconds na technique ni Naoya Zenin at consider na napailalim na si Maki sa technique ni Naoya ay ang tanging gagawin na lang dito ni Naoya ay kumilos sa kanyang top speed dahil kung hindi ni Maki masasabayan ang kanyang mga galaw sa loob ng isang segundo ay ma-freeze rito si Maki at
makakatanggap talaga siya ng direct hit mula kay Naoya. At sa isipan rito ni Naoya na kahit na nakataya na mismo ang sariling ribs ni Maki sa gagawin niya sanang pagsalubong kanina kay Naoya ay hindi raw siya mahuhulog sa ganito kawalang kwenta at obvious na trap ni Maki. Dagdag pa nito na as expected daw ay isa daw talagang peke si Maki. At dito'y habang papalapit si Naoya kay Maki na posibleng nakapili na ng frame sa loob ng kanyang 24 movements in 1 second ay laking gulat niya nang biglang gumalaw si Maki at sinalubong siya nito ng isang suntok. Ibig sabihin na inasabayan o nagawang mapantayan ni Maki ang bilis ni Naoya sa loob ng kanyang 24 movements in 1 second. Habang dito'y ipinaliwanag na naiintindihan na pala ni Maki ang 24 frames per second ni Naoya at wika pa niya na ikaw at si Nobito ay hindi lamang mabilis. May napapansin din ako. Ang movements mo ay nahahati sa loob ng 24 kada segundo at gamit ang katawan na to ay malinaw ko nang nakikita ang mga movements mo. Ibig sabihin mga kaibigan, masyadong minaliit ni Naoya ang lakas ni Maki at kinalimutan niya siguro na heavenly gifted din si Maki tulad ni Toji kung kaya't nagagawa ni Making masabayan si Naoya sa loob ng kanyang 24 movements in 1 second. At kaya rin pala nagbibilang itong si Maki kanina at sinasadya niyang magpatama ng atake kay Naoya ay pinag-aaralan niya pala ang technique ni Naoya na kung tutuusin ay kaya niya na siyang tapusin kanina pa. Matapos niya na inuntatangkain pa sanang magsalita ni Naoya at sabihang isang peke si Maki ay direkta na siyang sinuntok ni Maki sabay sabing, "Sorry, pwede mo bang ulitin?" Wika ni Maki. At makikita natin dito na wasak talaga yung muka dito ni Naoya. Isang one punch victory mula kay Maki. And on that very same day mga kaibigan, sinasabing hinanap at pinatay pa ni Maki ang ibang miyembro ng Zenin clan na wala nung mga oras na yon. At sinabing napatay niya pa raw ang 6 pang miyembro ng He Squad at 21 na miyembro ng Kukuro Squad na walang iniwan na kahit anong ebidensya. And few days later, napagkasunduan ng dalawa sa Big 3 family na ang Gojo clan at Kamo clan ang removal ng Zenin clan sa pagiging isa sa Big 3 family sa Jujutsu World. So ayan na mga kaibigan ang kabuuan ng pag-ubos ni Maki Zenin sa kanyang clan. At dito ko na rin tatapusin ang video to. Kung nagustuhan nyo, can I get a like, comment, and subscribe para naman maging updated ka whenever na maglalabas ako ng mga video na katulad nito. Maraming salamat.